Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, minsan ang ating pagdadakwa ay maraming mga pamamaraan. Pamamaraan ng ating pagdadakwa sa pamamagitan ng mismo nakaharap natin ang ating kapatid na hindi Muslim na pinagsasabihan natin na ikaw kapatid ay pumasok ka sa Islam. Minsan naman mga kapatid ay sa pamamagitan ng mabuting ugali na makikita ng taong hindi Muslim ang ating magandang asal alinsunod sa mga aral sa Islam, magiging dahilan yon kung bakit siya papasok sa Islam dahil sa naipapakita natin. Sa punto natin mga kapatid ay kung tayo naman ay magdadakwa, ibig sabihin ay mag-anyaya sa Islam, ay kinakailangan natin na sundan ang aral sa Islam na madalas nating naririnig, ang tinatawag na magandang pamamaraan ng pag-anyaya. Ibig sabihin nito mga kapatid, ay makikita natin ang isang kasaysayan mga kapatid upang maunawaan natin at malaman natin ang isang lalaking napakayaman. Siya ay hindi Muslim, bagkus siya ay sumasamba ng apoy. Hindi lamang sumasamba kay Kristo, hindi lamang sumasamba sa rebulto, kundi yung apoy na mismo ang kanyang sinasamba. Kung papaano siya nagiging Muslim mga kapatid. Sa pamamagitan ng isang lalaking Muslim mga kapatid, ang pangyayaring ito ay dyan banda makikita sa Baghdad noong unang panahon na nabanggit sa aklat ng Kitabut Tawabin. Ibig sabihin ay aklat ng pagbabalik loob o pagmumuslim ng mga tao. Isang lalaki na Muslim mga kapatid na normal lang. Hindi siya mayaman, hindi siya ustads, wala siyang katayuan. Subalit, ginampanan niya ang tinatawag na pag-anyaya. Kung bakit siya nag-anyaya mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng kanyang panaginip, natulog siya ng isang gabi at nanaginip siya na nakausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ninyo mga kapatid na higit na mainam sa atin na mga Muslim na kapag nakita natin si Propeta Muhammad sa ating panaginip, kung sino man sa atin na nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo na nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi kayang gayahin ni Satanas ang itsura ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya signal na ang sino mang tao na makakita kay Propeta Muhammad, maganda ang kanyang patutunguhan. Isang Muslim na nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakausap niya at sinabi daw sa kanya ni Propeta, sabi niya, puntahan mo ang mayaman na yun na sumasamba ng apoy at sabihin mo sa kanya na natanggap ang panalangin. Nagising siya mga kapatid, halos hindi siya mapakali at hindi siya makapaniwala. Dahil ang lalaking yun na ipinag-utos sa kanya na pupuntahan niya ay napakayaman at napakarami siyang mga tauhan. Hindi niya kaya. Isang gabi naman, natulog naman siya. Pinanaginipan pa rin niya, nakausap niya si Propeta na pinag-utusan naman daw ni Propeta na puntahan mo ang lalaking iyon na sumasamba ng apoy at sabihin mo sa kanya na tinanggap ang panalangin. Nagising naman siya mga kapatid, nagalanganin din dahil siya ay maliit lang na tao. Kumbaga baka hindi papansinin ng lalaking iyon na mayaman na sumasamba ng apoy. Dahil mahirap pasukin, mayaman, maraming mga alagad. Isang gabi naman mga kapatid, natulog naman siya, ganun pa rin ang pinanaginipan niya. 3 beses na mga kapatid, pinanaginipan niya na pupuntahan niya ang lalaking yun na mayaman. Ay naglakas loob na siya, hindi na siya nag-alanganin at pinuntahan na niya yung lalaking yun na napakayaman, na sumasamba ng apoy. Pagdating niya doon sa lalaking mayaman, tinanong siya, sabi nila, ano ang kailangan mo? Sabi niya, gusto ko makausap. Pinapasok na siya. Hanggang sa nakausap niya yung mayaman na sumasamba ng apoy, na ang daming mga tauhan. Sabi ng mayaman na iyon na, ano ba ang kailangan mo? Sabi niya, gusto kitang makausap na tayo lamang na walang nakakarinig. Pinalabas ng mayaman ang kanyang mga tauhan na nakapalibot sa kanila. Sabi ng lalaking ito,
Ako ay isang sugo. Sinugo ako, sabi niya, ng isang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ano ang isinugo sa iyo? Ano ang sinabi sa iyo? Sabi ng lalaking ito, sinugo niya ako na sabihin ko sa iyo na natanggap ang panalangin para sa iyo. Kaya inaanyayahan kita na mag-Muslim ka na. Yakapin mo na ang Islam dahil tinanggap ng Diyos ang panalangin para sa iyo. Nag-isip ang lalaking ito. Dahil ang lalaki na Muslim na nag-aanyaya ay wala siyang kaalaman kung papaano o anong pamamaraan ng pag-anyaya, subalit nakuha niya ang magandang paraan na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Ikaw ay mag-anyaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa landas ng iyong Panginoon, tungo sa Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, sa pamagitan ng karunungan, magandang pag-anyaya dahil sa karunungan, wal mau'izatil hasana, at higit na mainam na pangangaral. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kinausap niya ang hari hindi sa pamamagitan ng maraming tao, kundi pinagsabihan niya o sinabi niya sa hari na sila lang dalawa na walang nakakarinig. Dahil mga kapatid, kapag sinabihan natin sa harapan ng mga tao, hindi natin siya napangaralan, hindi natin siya naanyayahan ng mabuti, hindi natin naituro sa kanya ang kabutihan, hindi natin naituro sa kanya ang Islam, kundi napahiya natin siya. Kaya si Ali bin Abi Talib, ang sino man ang mangaral, sabi niya sa akin, sa harapan ng mga tao, ay hindi niya ako tinuruan, kundi pinahiya niya ako sa mga tao. Ganon mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya kung mayroon tayong makita sa ating kapatid na pagkakamali o labag sa katuruan ng Islam na kanyang ginagawa, huwag natin agad-agad sitahin sa maraming tao, kundi kakausapin natin siya na masinsinan na tayo lang dalawa, upang may sagawa natin ng aral o ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na bil hikmati wal mau'izatil hasana, sa pamamaraan ng tinatawag na karunungan at sa pamamaraan ng pinakamabuti o pinakamainam na pangangaral. Ganun mga kapatid ang ating pag-anyaya sa ating relihiyon na relihiyong Islam. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabi ng mayaman na ito, hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Ako, sabi niya, ay kinasusuklaman ko ang sinasabi mo na si Muhammad. Subalit sabi niya, dahil sa napakaganda naman ang pagdating mo sa akin, at yun lang ang sinabi mo na ipinag-utos niya sa iyo na natanggap ang panalangin para sa akin, ay ibig sabihin, ngayon sabi niya ay yayakapin ko ang Islam. Kahit pala mga kapatid, wala na tayong mga diskarte sa pag-anyaya, basta mabuting pamamaraan, hindi imposible na magmumuslim ang isang tao. Yayakapin ko, sabi niya, ang Islam. Binanggit niya ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagkatapos niyang banggitin ito mga kapatid, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sabi niya, ngayon sabi niya, ay niyakap ko ang Islam. Ngayon sabi niya, ay sino man sa inyo ang yayakap sa Islam, lahat ng aking mga ari-arian na hawak niya sa ngayon, ibibigay ko na sa kanya. Lahat-lahat ng nasasakupan niya ng mga ari-arian o kayamanan na hawak niya sa ngayon, ibibigay ko na sa kanya. Ang sino man ang magmumuslim. At ang sino man na hindi magmuslim, sabi niya, sa ngayon ay lahat ng mga nasasakupan niya o hawak niya na aking mga kayamanan, ngayon pa lang sabi niya ay kukunin ko na. Ang daming mga tao mga kapatid na kanyang mga alagad o mga tauhan, nagmuslim sila mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ngayon naman, tinawag niya ang kanyang anak na lalaki. Ngayon sabi ni anak, nagmuslim na ako. Ano sabi niya sa palagay mo? Anong desisyon mo? Sabi niyang kanyang anak, magmumuslim din ako, tatay. Nagmuslim ang kanyang anak na lalaki. Tinawag naman niya ang kanyang anak na babae. Sabi niya, ngayon sabi niya, anak, nagmuslim na ako at magkakahiwalay na kayo sa iyong kapatid. Dahil yung anak niya na lalaki at yung anak niya na babae, kinasal niya sila. Mag-asawa pala yung magkapatid. Ngayon sabi niya, anak ko na babae, magkakahiwalay na kayo sa iyong kapatid na lalaki dahil bawal na. Sabi ng kanyang anak na babae, magmumuslim ako, sabi niya, tatay, dahil gusto ko rin na magkahiwalay kami. Ano ang sinabi ng mayaman ito?
Sabi niya sa lalaki na Muslim, sabi niya, alam mo ba, sabi niya, kapatid, kung bakit tinanggap ang panalangin para sa akin? Dahil isang araw, sabi niya, na kinasal ko ang aking 2 anak, ang anak ko na lalaki at ang aking anak na babae. Kinasal ko, sabi niya, silang 2 at inimbitahan ko lahat ng mga tao. Pasalamat naman ako dahil halos lahat ng aking mga inimbitahan, ang daming mga tao na dumalo sa kanilang kasal. At sa panahon na iyon, sabi nila, nang matapos na ang kasal, sabi ng mayaman na ito, nang matapos na ang kasal, napagod ako, sabi niya, at pinag-utusan ko ang aking alagad na maghanda siya ng aking tulugan diyan sa taas, sa tuktok ng bahay. Gusto ko maghiga at magpahinga. Pinaghandaan niya ako, sabi niya, ng mahigaan doon sa taas. Pumunta na ako doon upang ako ay makapagpahinga. Sa panahon, sabi niya, na nagpapahinga ako, mayroon ako, sabi niya, narinig na isang busis. Busis, sabi niya, ng bata. Narinig ko ang boses ng bata doon sa kapitbahay namin na yung pamilya na iyon ay napakahirap na pamilya. Nag-usap sila sa kanyang nanay na sinasabi niya na, nanay, napahamak tayo, sabi niya, naparusahan tayo ng isang mayaman na iyan na kapitbahay natin. Ako, sabi niya, ang tinutukoy. Pinarusahan na tayo ng ating kapitbahay na mayaman na sumasamba sa apoy dahil lamang sa amoy. Dahil ang dami nilang mga niluluto na mga pagkain, pero ang kapitbahay nila, amoy lang ang nalalanghap nila. Naparusahan tayo, nanay, sa amoy ng kanilang niluluto. Nang marinig ng mayaman na ito, hindi siya napakali at bumaba siya at kumuha siya ng maraming pagkain. Pinuntahan niya yung bata na iyon, yung pamilya na kapitbahay, binigyan niya ng maraming pagkain at maraming pera. Yun pala ang dahilan kung bakit natanggap ang panalangin para sa kanya, dahil ang magulang na iyon, nanalangin sila, at ang lahat ng mga kapitbahay na mga kaibigan o kamag-anak ng kanilang kapitbahay na mga mahihirap, nanalangin sila na sana ay patnubayan ng Allah, patnubayan ng Diyos ang taong ito na mayaman, at sana ay malayo siya sa impyerno na kung saan ay dahil lamang sa kanyang kawanggawa na ibinigay niya na tulong sa kanila. Tingnan ninyo, mga kapatid. Kaya yun ang naisip ng taong yun na mayaman na sumasamba ng apoy kung bakit tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin, dahil habang nananalangin ang mga magulang ng bata ay nagsasalita naman ang mga tao ng amin. Ibig sabihin ng amin ay tanggapin mo, O Allah, ang aming panalangin. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Katotohanan, sabi ng Allah, ikaw ay hindi mo mapapatnubayan ang sino mang gusto mong patnubayan. Tayo, mga kapatid, gusto nating patnubayan ang ating asawa, gusto nating patnubayan ang ating kapatid, gusto nating patnubayan ang ating mga kamag-anak na hindi mga Muslim, na tanggapin nila ang Islam, tanggapin nila ang kaisa ng Diyos. Sabi ng Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Katotohanan na ikaw, hindi mo mapapatnubayan ang sino man na gusto mong patnubayan. Walakinna Allah yahdi man yasha. Subalit ang Allah ay siya ang magpapatnubay sa sino man ng magugustuhan niya na patnubayan. Sa atin lang, mga kapatid, may paabot natin sa ating mga kamag-anak, may paabot natin sa ating mga kababayan ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kagandahan ng Islam. Enough na, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya ang magpapatnubay sa sino man kanyang gustong patnubayan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.